Oh, bro. Ay, pakisaksak. Thank you. Yan, okay na, bro. Thank you. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At ako po ay naatasan na magturo about law and grace. Okay? Wait lang po set up lang po natin ng konti. And again, ako po ay si Brother JM. Ang pangalan ko po ay John Mar. At ang apelido ko po ay Son. Yan. So, medyo kakaiba lang po yung apelido ko. And sabi ng tatay ko, ano daw kami, lahing Chinese. Sabi ko, ba't maitim ako pa? Sabi ko, lahing tayong Chinese. And it lang po And then, nang nauso yung K-drama, okay, nakita ko may Son doon sa mga Korean. Okay, then inaasar ko sila sa mga nanonood ng K-drama, may kamag-anak pala kami na sikat. Okay. Si Son Ye-jin. Okay, di ba? Son yun. Okay. So, ano lang po, konting, papatawa para ma-relax tayo, no? So, na-bless po ako dun sa preacher kanina. It's because of pinakilala niya si Apostle Paul sa atin. Okay, so si Apostle Paul po ay dedicated siya na sirain ang mga followers ni Jesus Christ. Bakit? Kasi inisip niya na si Jesus Christ ay peke. Okay? Kasi meron silang hinihintay Meron pa silang hinihintay na isang na Messiah. And hindi tanggap ni Apostle Paul na si Jesus Christ na dumating na anak ng isang karpentero lang, okay, at hindi mayaman, hindi matipuno. Okay, ang itsura po ni Jesus Christ ay hindi po siya matangkad, or sabihin na natin, hindi ko alam kung matangkad siya, pero hindi po siya pogi, si Jesus Christ. Hindi po siya matipuno at malakas ang dating. Okay, ano ang form ni Jesus Christ? Is a form of a servant. Okay, so ang mga servant po ay hindi po artistahin. Alam po natin yan. Okay, ibig sabihin po, hindi matanggap ni Apostle Paul na ang dumating na Messiah ay isang ganun lang ang itsura. And then, lahat po ng naniniwala kay Jesus Christ ay pinapapatay, kinukulong, at pinaparusahan ni Apostle Paul. Hindi ko naman po i-repreach, pero gusto ko lang pong ma-emphasize, balik po tayo sa Acts chapter 9, gusto ko lang pong ma-emphasize sa inyo yung word na ito. Okay, Acts chapter 9 verse 1 na pinreach kanina ni brother. Okay, sabi po dyan, I hope nandiyan na po kayo. And Paul and Saul was yet breathing out, threatening, and I want you to focus on the word slaughter. Okay, ano po ang slaughter sa Tagalog? Katayan. Kaya po ganun na lamang katakot ng mga apostles, mga disciples, mga na sumusunod kay Jesus Christ, ganun na lamang sila katakot kay Apostle Paul. Kasi po ang term ay katay. Okay? So, alam niyo po siguro yon, ang katay is talagang merciless. Okay? Kung kayo po ay nagkakatay ng manok, siyempre, papaduguin mo muna yan. And then, marami kang gagawin sa kanya. Then, paggugutay-gutayin mo. So, ganun po yung, let's say, ganun na lang ang example ko patungkol sa ginagawa ni Apostle Paul sa mga disciples or followers of our Lord Jesus Christ. Kaya nga nung na-save siya, ang laking duda and takot ng mga tao kasi bakit nandito si Apostle Paul sa church? Ayan. Po. So, nakapasalamat po ako sa Panginoon na even though gano'n ang ating apostol, siya pa rin ay ginamit ng Panginoon, naging model sa atin, naging pattern sa atin para po mamuhay bilang isang buhay ng isang Kristiyano. Sabi nga po ng ating moderator kanina na si Apostle Paul ay makasalanan, tayo din. Okay? So, nagbigay ng pattern ng Panginoon kung paano mamuhay tayong maging mga makasalanan din. But of course, tayo po ay hindi na makasalanan because God has already saved us. Okay? And so, nandiyan na po. So, ang topic po natin ngayon is law and grace. Let's open Romans chapter 6, verse 14. Romans chapter 6, verse 14. Say amen po pag nandiyan na.
Okay, so sabay-sabay po nating basahin. Tayo po'y tumayo munang lahat. Inihiling ko po na tayo po'y tumayo lahat. Yes, masarap magpahinga sa mga ganitong klaseng panahon. Okay? Kaya po, tayo po sana ay bigyan ng Panginoon ng kalakasan upang matuto sa kanyang mga salita. Okay? Romans chapter 6, verse 14. Nandiyan na po. Okay, ready? Read. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Okay, let's pray po. Lord, thank you so much po for the privilege na binigay niyo po sa akin upang makapag-preach ng inyong mga salita, makapagturo, Lord God. Lord, please help us, all of us here, Lord God. Tulungan niyo po sana kami. Bigyan niyo po kami ng wisdom and revelation and understanding, O Lord God, as we read your words, O Lord God, na sa umagang to. Lord, ingatan niyo rin po sana sila Pastor Ramon sa kanilang pagta-travel, O Lord God. Lord, may you please help me, O Lord God, at tulungan niyo po sana ako na may preach ko po ito na maayos, may turo po, O Lord God, at kayo na pong bahalang gumabay sa bawat isa sa amin. Put words in my mouth, mga illustration na profitable, O Lord God, mga examples na profitable. Please help me, O Lord God, as I preach and teach your word. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, pwede na po kayong umupo. Okay, law and grace. So, ang topic po natin ngayon is law and grace. So, the origins of law and grace. Okay, saan ba nanggaling? Ano ba ang origin? Saan ba nagsimula ang law and grace? Okay, law refers primarily to God's commandments given through Moses. At makikita po natin yan. Okay, let's open John chapter 1 muna. Okay, John chapter 1, verse 17. Okay, John chapter 1, verse 17. Nandiyan na po? Wala pa. Say amen po pag nandiyan na. Okay. So, ang sabi po dyan sa John chapter 1 verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Okay? And then, the law was added and entered because of sin. Okay? Dahil sa kasalanan, dinagdag ng Panginoon itong law na to. Galatians chapter 3 verse 19. Galatians chapter 3 verse 19. Okay, nandiyan na po. Sabi po dyan, wherefore, then serveth the law. It was added because of transgression, till the seed should come, to whom the promise was made, and it was ordained by the angels in the hand of a mediator. So, na-added lang po ang law because of transgression. Ano ang transgression? Pagsuway. Okay? Ang Tagalog po ng transgression is pagsuway. So dahil may pagsuway, dinad ng Panginoon. Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 20. Okay? Romans chapter 5 verse 20. Nandiyan na po. Ang sabi po dyan, Romans 5:20, moreover, the law entered that the offense made abound, but when sin abound, grace did much more abound. So law entered that the offense might abound. Okay? So ano yung offense? Of course, offense is may nagawa kang something against the law. Okay? That is offense. So dahil po in-entered lang Panginoon because of the law. Next, grace. What is grace? Grace is unmerited favor from God. So pag sinabi pong unmerited, ibig sabihin po, ito hindi mo to deserve. Okay? So pag ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay empleyado, deserve mo ng sweldo. Tama po ba? Okay. So deserve mo yun. Pero po ang grace ay napunta po sa atin nang hindi tayo deserving. Okay? Hindi natin deserving yun. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ako na lang, example ko na lang yung sarili ko. Ako ay nang-rape, ako ay nagnakaw, at ako ay nanununog, arson. Okay? And then, of course, ang pinaka-verdict para sa akin, ako ay nang-rape, nagnanakaw, nanununog, at pumapatay. Ano ang verdict dapat para sa akin? Death penalty. Di po ba? Okay? Pero pinakawalan ako. Pinakawalan ako na walang kapalit. Okay? That is called grace. Hindi mo deserve pero binigay sa'yo. Okay? That is unmerited favor. Okay? Ito po ay unearned favor. Okay? Ano ibig sabihin ng unearned favor? Ibig sabihin po is wala kang ginawa
pero binigay sa'yo. Wala kang ginawang something, okay, para ma-deserve mo or para ma-earn mo yung grace. Wala tayo talagang ginawa. Okay? Ganun kabuti ang ating Panginoon. Then, that merited favor came by Jesus Christ. So, nabasa po natin yan kanina. Punta po tayo sa Romans chapter 1. Romans chapter 1, verse 1. Romans chapter 1, verse 1. Nandiyan na po? Okay, sabi po dyan, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Verse 3, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Verse 5, sabi po dyan, by whom, sino yung whom na yan? Jesus Christ. By whom we have received grace. Okay? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, natanggap. Hindi po iba po ang tinanggap sa natanggap. Magkaiba po yun, ha? Okay? Iba po ang accept sa receive. Okay? Hindi po pareho yun. Okay? Pero ang Bible po, or ang ating King James Bible, ginagamit niya yung word na receive. Okay? Ibig sabihin po nun, dito, natanggap po natin yung biyaya ng dahil kay Kristo. Okay? Yan po ang origin ng grace. Okay? Kay Kristo. Mamaya po, madidiscuss po natin yung grace sa Old Testament at New Testament. Okay? So, ang grace po, ang law and grace, ay meron po silang partnership. Hindi po sila magkaaway. Okay? Hindi po magkaiba si law and grace, pero hindi po sila magkakontra. Hindi rin po sila magkaaway. Meron po silang partnership. Okay? Law and grace are two different governing bodies. Okay? Si law ay meron siyang sariling gobyerno, si grace ay meron din po siyang sariling gobyerno. Yan po yung nagiging nami-misconcept, misunderstood ng mga naniniwala sa grace. Okay, na parang pagbiyaya na is malaya na. Okay, hindi po ganoon ang ibig sabihin po ng Bible about grace. Na tipong we are not under the law, we are not under the sin, so pwede nang gumawa ng kasalanan kasi we are not under that. Okay? Romans chapter 5, let's open. Romans chapter 5, verse 21. Sabi po dyan, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So meron pong paghahari si law or si sin, meron din pong paghahari si grace. Okay? So iba lang po ng administration. Okay? Same. Hindi po tayo, hindi como we are not under the law, ay lawless na tayo. Hindi po ganun. Okay? Madidiscuss po sana natin yan by God's help. Madidiscuss po natin na mabuti. Pero for now, the law and grace are two different governing bodies. Okay? They have their own separate way of reigning. Nabasa na po natin yan. And then, by the way, balik po tayo. Nandiyan po kayo sa Romans chapter 5 verse 21. Si sin nagre-reign siya unto death. Yun ang way niya of reigning unto death. Okay? Si grace naman unto righteousness. Unto eternal life. Si death or si sin is death. Okay? Si grace ay life. Okay? Next. Though they have difference in governing, but not contrary to each other. Galatians chapter 3. Galatians chapter 3, verse 23. Ay, andyan na po. Ang sabi po dyan, Galatians chapter 3, verse 23, but before faith came, we were kept under the law, shut up into the faith which should afterwards be revealed. Verse 24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. So, ang trabaho ni law is dadalhin niya tayo kay Kristo. Okay? So, hindi po sila magkakontra, magpartner sila. Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 3 to 4. Okay, Romans chapter 3,
Romans chapter 8, verse 3 to 4. Sabi po dyan, "For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of a sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh." Verse 4, "That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit." Okay? So, may partnership po. Then, nangyari po na pinadala ng Panginoon si Kristo dito sa lupa para po siya ang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Paano or ano ang ginawa ni Kristo? Okay, sabi po dyan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him." Okay? So si Kristo pinadala dito sa lupa, okay, para maging kabayaran ng ating mga kasalanan, para maging kasalanan mismo para sa atin, na makuha natin yung katuwiran ng Diyos. Okay? Kaya po, ang law and grace ay hindi po sila magka-contra-partner sila kumbaga. Okay? Kaya lang, okay, of course, is wala pang nakakatupad ng law. Okay? Next, law and grace. What is in the law? Ano ba yung nilalaman ng law? Or ano ba ang meron sa law? Okay? Sa law po, meron pong righteousness. Romans chapter 8. Ayan, Romans chapter 8, chapter 10 na lang. Romans chapter 10, verse 5. Okay, Romans chapter 10, verse 5. Nandiyan na po. Okay, ang sabi po dyan is Romans 10:5. "For Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them." Merong righteousness sa law. Yun ang target ng law sa atin. Gawin tayong righteous. Okay? Next, justification. Romans chapter 2. Ano ang meron? Ano ang meron sa law? Okay. Meron din pong justification sa law. Romans chapter 2 verse 13. Romans chapter 2 verse 13. Sabi po dyan, "For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified." Okay. So meron din pong justification sa law. Okay? Then number 3, meron din pong holiness sa law. Romans chapter 7. Romans chapter 7, verse 12. Nandiyan na po. Okay, sabi po dyan, "Wherefore the law is holy." Okay? The law is holy. Okay, sabi din po dyan, "And the commandment holy and just and good." Okay, ayon po sa tatlo na Romans chapter 7 verse 12, sa law po ay may holiness, may being just, and meron pong goodness. Okay? Yun ang meron sa law. Yun ang gusto sana ng Panginoon sa atin. Okay? Then number 6 is meron din pong spirituality sa law. Romans chapter 7 verse 14, ang sabi po dyan, "For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin." Okay? And then lastly po, ano ang meron sa law? Law is the shadow of things to come. Hebrews chapter 10 verse 1. Hebrews chapter 10 verse 1. Andiyan na po. Okay, ang sabi po dyan, "For the law having a shadow of things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make it comers unto perfect." So ang law po is example, or siya po yung picture of shadows to come. Okay? So yan ang meron sa law. Okay? Next. Law is good if it use it lawfully. Okay? 1 Timothy chapter 1 verse 8.
Okay sana ang law kung ito ay ginagamit lawfully. Okay? 1 Timothy chapter 1 verse 8. But we know that the law is good if a man use it lawfully. Okay? Next, law is made for the sinful people for the purpose of making them good. God-fearing person and qualified on God's standard. Okay? 1 Timothy chapter 1 verse 9. Tuloy lang po natin ang basa. Knowing this, that the law is not made for righteous men, but for the lawless and disobedient, for the ungodly, for the sinners, for unholy and profane, for murderers of father and murderers of mother, for manslayers. Verse 10, for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men-stealers, for liars, for perjured person, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Okay, verse 11, according to the glorious gospel of the blessed God, which is committed to my trust. Yan sana ang pwedeng gawin ng law sa atin. Kaya niya tayong gawing maayos na tao. Parang batas ng Pilipinas. Okay, ang batas ng Pilipinas ay gusto niya na ang batas ng Pilipinas, ang gusto nito ay maging maayos tayong mga Pilipino. Ganun din yung law. Kaya lang, ang problem, okay, but sadly, no one can fully keep and or obey the law. Walang kayang sino mang sa atin na manusunod ang law. James chapter 2 verse 10. Let's open. James chapter 2 verse 10. Kasi ang sabi diyan sa James chapter 2 verse 10. Nandiyan na po? Okay, ang sabi diyan, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Magawa mo man yung siyam, kasi yun yung alam natin na law, no? 10 Commandments. Magawa mo man yung siyam, hindi mo magawa yung isa, offended na lahat ng law na yon. Okay? So therefore, hindi natin kaya. Walang may kaya. Okay? Even the Israelites, na from birth, yun na yung practices nila eh. From birth, siyempre, sinilang yung sambata dahil nga meron silang sinusunod na law. From birth hanggang sa pagtanda nila, wala pa rin kayang gumawa or makafulfill ng law. Okay? So, ano ibig sabihin nun, Pastor? Ang ibig sabihin po nun ay meron pong works or deeds yung law. Okay? Kailangan umaksyon ng law pag merong sumusuway dito. Okay? Kailangan mayroong gawin ang law pag hindi siya nasusunod. Okay? Then, ano po yan? Because no one can keep the law, the result is sin dominates. Okay? Romans chapter 6, yung binasa po natin kanina na unang verse natin. Romans chapter 6, verse 14. Romans chapter 6, verse 14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. So, nung wala pang grace, under the law tayo, sin dominates. Okay? Kaya po, makasalanan tayong lahat. Base po yan sa knowledge ng law. Okay? Base po sa law, lahat po tayo ay makasalanan. Okay? So, dahil makasalanan ka, dahil makasalanan tayo, hindi tayo pwede sa langit. Okay? Hindi tayo pwede sa kaharian ng Panginoon. Kaya nga merong verse sa Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Bakit? Kasi meron po tayong kasalanan. Okay? Sin dominates. Romans chapter 7. Romans chapter 7 verse 5. Romans chapter 7 verse 5. For when we were in the flesh, the motion of sin, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. Okay? Yung motion of sin, dahil tayo ay under the law, yung motion of sin ay gumagalaw, ay nag-working sa atin. Pansinin niyo po, no? Yung lately lang na incident, yung namaril sa school. Okay? Ilang taon yun? 14 and 15. Okay? Ang age of accountability
is 18. Tama po ba? Makukulong ang isang tao pag 18 years old na siya at meron siyang ginawang krimen. Ngayon, meron ng pinapasang batas na pababa, gawing mababa yung edad ng age of accountability. Mayroon po akong nabasa, suportado ng PNP na 12 years old ang age of accountability. Okay? 12 years old. So, nung nagpe-fellowship kami ng mga men, no, na ano nga sa akin ng isa sa mga men na sabi niya, tama yung sinabi mo, Pastor, hindi na paganda, pabuti ng pabuti yung mundong to. Pasama na talaga siya ng pasama. Okay? Dati po, nung panahon ko, nung ako elementary, yung mga kasama ko, kaklase ko, mga kaibigan ko, pinapasindi lang sila ng sigarilyo ng kanilang tatay. Bibili sila ng sigarilyo sa tindahan, then sila lang yung taga-sindi. Okay? Kasi per stick lang nun eh. Ngayon, sila na mismo ang naninigarilyo at 10 years old. Okay? Imagine nyo po. Then, imagine nyo po yung kalakalan din ng drugs ngayon. Imagine nyo po yung mundo po natin ngayon. Okay? So, pasama po to ng pasama. Why? It's because of sin. Kasalanan. Okay? Ang kasalanan po, balik po tayo sa Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 19. Okay, Romans chapter 6 verse 19. Ang sabi po dyan, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh, for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity. Mag-gets niyo po ba yun? Kasalanan, papuntang kasalanan. Okay, so matindi na po ang mga kasalanan dito sa mundong to. Okay? Romans chapter 7 pa rin, verse 23. Romans chapter 7 verse 23. Ang sabi po dyan, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Pag sinabi pong members sa Bible, patungkol po, ito po ay primarily si Apostle Paul ay binabanggit niya ang kanyang sarili sa verse na to. Ibig sabihin po ng members na yan ay parts of the body. Okay? Parts of the body. Okay? Kami po, ewan ko po hindi ko naman nila lahat. Ako na lang. Ako, ang kahinaan ko is mata. Ayan, ayoko nakakakita ng mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. Okay? So, yung mga nakedness, something like that. Okay? Ayoko talaga. So, pero, kumbaga, yun yung war nga eh. Yun yung gera nga eh. Yun nga yung labanan eh. Pag may nakita ka sa Facebook, YouTube, TikTok, or saan mang social media, yun nga yung labanan. Para sa akin po yung mata ko. Okay? Kaya mas maganda bilang isang Kristiyano, kung alamin mo kung ano ang kahinaan mo, at saka mo yon iwasan. Okay? So, wag mo nang isubo yung sarili mo dun sa alam mong mahina ka. Okay? Hindi ka malakas. Hindi po natin kaya, Pastor, save naman na ako eh. Ligtas na ako, ma-attend ako sa church, nakikinig ako kay Pastor, faithful ako sa ministry. Okay? Kaya ko na yan. Hindi po. Wag po tayong magkaroon ng confidence in the flesh. Okay? Wag po tayong magkaroon ng confidence dahil po, ang kasalanan po ay iba. Okay? As you all know po, siguro meron na kayong balita, may mga like fake churches or like fake pastors na hindi natin sukat akalain na malulugmok or madadapa or mawawala. Okay? Kaya nga po, isang wake-up call sa atin yun. Sa akin personally, na hindi ako pwedeng magkampante. Okay? Dahil po, si Satanas po ay napaka-creative para po sirain ang ating testimony bilang isang Kristiyano. Okay? So, works of the flesh, sin dominates. Number 2, because sin dominates, we are all under sin. Ano ibig sabihin niya, Pastor? We cannot be holy. Hindi ka pwedeng maging banal sa harapan ng Panginoon because we are under sin. Romans chapter 3 verse 9. Romans chapter 3 verse 9. Ang sabi po dyan, what then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. Tayong lahat po ay under
sin. Romans chapter 3 verse 20, ang sabi po dyan, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. And dahil sa law, nalalaman natin na tayo ay makasalanan. Okay? And dahil sa law, wala talaga tayong magagawa. Okay? Romans chapter 6 verse 14, nabasa natin yan. 7 na lang. Romans chapter 7 verse 7. Romans chapter 7 verse 7. Ang sabi po dyan, What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law. For I have not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. Okay? So, dahil may law, may knowledge of sin. And dahil may knowledge of sin, may nagsasabi na tayo ay makasalanan, tayo talaga ay makasalanan. Ayaw at sa gusto mo. Okay? Tayo po talaga ay all under sin. At ang ibig sabihin po noon, dahil po ay nasa ilalim ng kasalanan, hindi po tayo magiging holy. Okay? Hindi po talaga. Next, number 3. Okay? All become sinners. So, sin dominates. We are all under sin. Ang tawag sa atin ngayon ay sinners. Ang tawag sa atin ay sinners. Okay, Romans chapter 3 verse 23. Ito po yung nabanggit kanina. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 5 verse 12. Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Tayong lahat ay makasalanan. Ang tawag po doon ay sinners. And pag ikaw ay sinners, therefore, hindi ka pwedeng maging matuwid. Just. Okay, hindi tayo pwedeng maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Okay? Next, ano pa ang working ng law? God is wroth to us. Okay? Galit ang Diyos sa atin because of sin. Meron tayong kasalanan, therefore, galit ang Diyos sa atin. Romans 5 or Romans 4. Romans 4:15. Ang sabi po dyan, because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. Kung walang law, walang pagsuway. Okay? Pero may law kasi. So, dahil may law, may knowledge of sin. Therefore, dahil may knowledge of sin, galit ang Diyos sa atin. Romans chapter 5, verse 9. Romans chapter 5, verse 9. Ang sabi po dyan, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Maliligtas tayo sa puot ng Diyos. And then, 1 Thessalonians chapter 1, 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Okay, nandiyan na po. 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, whom Jesus, which delivered us from wrath to come. Okay? So, meron pong puot. Okay? At napupuot po. Sino po ang napupuot? Ang Diyos. Napupuot sa atin. Pastor, wala naman akong ginagawa. Bakit napupuot sa akin ang Panginoon? May minana lang naman akong kasalanan. Gusto ko ba yon na may minana akong kasalanan? Hindi. Okay? Pero tanungin ko sa inyo ngayon, bakit alam mo ng mali, ginagawa mo pa rin? Okay? Bakit alam mo na, ito pa, sa mga bata natin, sa inyong mga magulang na nandito ngayong umagang to, tinuruan nyo ba ang inyong mga anak na magsinungaling? Tinuruan nyo ba yung mga teachers, kung may teachers mo dito, tinuturuan nyo ba ang mga estudyante nyo na magsinungaling? Magmura. Oo. Bakit kaya nating gawin or sabihin yung mga bagay na yun? Kasi po meron po tayong kasalanan. Okay? Nature po natin iyon. Okay? Para po naalala ko yung biyanan ko, yung unang pastor ng Berean, si Daddy. No, ang sabi niya, ang aso ay never tinuruan na tumahol. Okay? Kaya niyang tumahol kasi aso siya. Tayong mga tao, normal sa atin ang kasalanan. Kasi tayo ay makasalanan. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin or hindi mo pwedeng pangatwiranan
na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagpapakabait mo. Okay? Hindi ka mabait. Hindi po tayo mabait. Okay? Wala po nga. Kumbaga, kaya nating maging mabait, pero kung susumahin mo, marami tayong naisip, nasabi at nagawang kasalanan kumpara mo sa kabaitan na kaya po nating gawin. Okay? Kaya nga po, hindi po talaga tayo. Kaya po nagagalit ang Diyos or napupuot po ang Diyos sa atin. Okay? Next. Ano pa? Okay, works of the law is number 5, all is guilty before God. All is guilty. Okay? Ibig sabihin po ng guilty, of course, hindi po tayo pwedeng maging righteous. Romans chapter 3, verse 19. Romans chapter 3, verse 19. Andiyan na po. Sabi po dyan, Romans chapter 3, verse 19, now we know that what things soever the law saith, it is saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Okay? Guilty before God. So as we preach the gospel po, isa po yan sa mga kasitwasyon natin bilang isang tao. Tayo po ay guilty sa harapan ng Panginoon. For what reason? Haharap po kasi tayo sa judgment. Okay? Hebrews chapter 9, verse 27. Hebrews chapter 9, verse 27. Okay? Kung may naniniwala pa po sa inyo ng 40 days, huwag niyo na po sanang isipin yan. Okay? Hebrews chapter 9, verse 27, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, 3 points po yan. Ang kamatayan po natin ay appointed. Wala kang magagawa doon. Pag oras mo na. Okay? Appointed. Number 2, point number 2, ito po ay minsan lang na mangyayari. Ang kamatayan po natin ay minsan lang mangyayari. Kung kayo po ay mahilig sa mga palabas, hindi na po tayo nare-reincarnate. Okay? Wala pong reincarnation. And then, number 3, okay, point number 3, pagkatapos po ng kamatayan, judgment po ang pupuntahan po natin. Pagkatapos, ibig sabihin po nun, is pagpikit ng iyong mga mata, pag ikaw ay mamamatay na, pagkamulat nito, nasa judgment hall ka, nasa courtroom ka ng Panginoon. Okay? Hindi na po 40 days, ha? Then, Acts chapter 17. Acts chapter 17. Ang Diyos po, kung mapapansin niyo po at kung kayo po ay mag-aaral at magbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos po ay hindi po komplikado. Hindi po siya mahilig sa komplikasyon. Simple lang lahat ang Panginoon. Gano'n kasimple, Pastor? 1 plus 1. Gano'n lang kasimple ang Diyos. Okay? Acts chapter 17, verse 31. Okay, Acts chapter 17, verse 31. Ang sabi po dito, because He had appointed a day in the which He will judge the world in righteousness. So, pag tayo po ay namatay, okay, o pag ang tao ay namatay, na may kasalanan siya, and then pag siya ay namatay, haharap siya sa courtroom ng Panginoon, at ang basihan po ng hatol ng Panginoon is the righteousness of God. Yun lang. May righteousness ka ng Diyos, not guilty. Wala kang righteousness ng Panginoon, you are guilty. Ganun lang kasimple ang Panginoon. Walang komplikasyon ang Panginoon. May righteousness ka ni Jesus Christ, may righteousness ka ng Diyos, not guilty. Wala, impyerno. Ganun lang naman. Ganun po kabilis ang judgment ng Panginoon. Kaya nga po, dahil tayo po ay makasalanan, ibig sabihin po nun, or tayo guilty sa harapan ng Panginoon, and dahil tayo guilty, hindi po tayo pwedeng maging matuwid sa Kanyang harapan. Okay? Tayo po lahat ay papuntang impyerno dahil po sa kasalanan na yan. And then Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse 16. Romans chapter 5, verse 16. Nandiyan na po. Andiyan na po ba kayo? Romans 5:16, sabi po dyan, and not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Okay? So tayo po ay nakatanggap ng kasalanan, therefore guilty tayo sa harapan ng Panginoon, and dahil tayo ay guilty, hindi po tayo pwedeng maging matuwid sa Kanyang harapan. Okay, so kung halimbawa man, pinipicture ko lang, example lang po to. Tayo ay namatay, or ikaw ay namatay, harap ka sa
sa judge ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Okay? And then sasabihin ng Panginoon, akin lang po to imagination ko lang. Bakit kita tatanggapin sa langit? Ano sasabihin mo, Lord, nag-pray kasi ako ng sinner's prayer. Lord, inaccept kasi kita. Wow! Okay? Inaccept kasi kita. Namatay na nga siya para sa'yo, para sa atin, no? Tapos tayo pa ang may choice kung a-accept natin siya o hindi. Ba, ang tapang ng hiya mo. Okay? So, sabihin mo na, inaccept kasi kita, Lord, kaya ako dapat papunta ng langit. Grabe, no? Okay? Hindi po ganoon ang ating basihan para po tayo mapunta ng langit. Kung meron kang righteousness of God, therefore you're not guilty. You are not guilty. Okay? If you do not have the righteousness of God, ay ikaw ay guilty sa harapan ng Panginoon. Okay? Ganun po ang sitwasyon po natin. Kaya never po talaga na maging solusyon ang ABC. Okay? Na a systematic way of salvation. Accept, believe, and confess. Hindi po talaga yon. Malayo talaga. Bakit? Kasi kung titingnan mo, i-compare mo yung ABC or accept, believe, confess, sinner's prayer, and repentance to sins, i-compare mo yun sa ginawa ni Kristo, okay, mapapahiya ka lang kung yun ang gagawin mo. Okay? So the law is guilty before God. Tayo all is guilty before God. Number 6, no flesh can be justified in His sight. Okay, nabasa na po natin yung Romans chapter 3 verse 20, no? Galatians chapter 2 po tayo. Galatians chapter 2 verse 16. Galatians chapter 2 verse 16. Nandiyan na po. Amen. Sabi po dyan, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Okay? Ang justification po is declared righteous. Idideklara kang righteous. That is justification. Okay? Kung ikaw ay isang makasalanan na tao, pwede mo bang i-declare na righteous ako? Hindi. There is someone that will declare that you are righteous. And that is justification. And based on law, wala pong justified in His sight. Okay, wala. Okay, base sa law, wala pong matuwid sa harapan ng Panginoon. Okay? Chapter 3, Galatians chapter 3, verse 11. Galatians chapter 3, verse 11. Nandiyan na po. Sabi po dyan, but that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. So, wala pong justified in His sight. Then, Acts chapter 13, verse 39. Acts 13, verse 39. Nandiyan na po. So, ang sabi po dyan, and by Him, all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. Okay? So, ang justification po ay sa pamamagitan lamang po ni Kristo at hindi na po sa batas. Okay? Then, ayon sa works of the law or deeds of the law, wala pong maja-justified in His sight. Okay? Number 7, works of the law or deeds of the law, we became servants of sin. Ayon sa gusto mo, servants ka ng sin. Romans chapter 6, verse 16 and 17, ayaw po sa gusto natin. Dahil tayo ay makasalanan, tayo ay under sin, sin dominates in our life, therefore wala kang magagawa. You are servants of sin. We are servants of sin. Romans chapter 6, verse 16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, His servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or obedience unto righteousness. Verse 17, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Okay? Nung wala pa si Kristo, hindi pa siya namamatay sa krus ng Kalbaryo, wala tayong magagawa. We are servants of sin. Pero nung namatay na ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, meron na tayong option. Okay? Binigyan na tayo ng choice
ng Panginoon. Then verse 20, Romans chapter 6, verse 20, For when we were servants of sin, ye were free from righteousness. So, wala kasing katwiran noon. Therefore, wala tayong choice, tayo ay servants of sin. Ano ibig sabihin ng pastor? Kung ano ang gusto ng mundong to, ginagawa natin. Sinusunod natin. Okay? Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Kaya nga itong Ephesians chapter 2 ay past na. Sana po past na sa atin, no? Okay, Ephesians chapter 2 verse 2. Andiyan na po. Ephesians chapter 2 verse 2, Wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Verse 3, Among whom also we all had our conversation in time past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Yan ang goal natin nung tayo in the past. Nung tayo ay under the law. Yan yung goal natin. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Kung ano yung trending, sunod. Okay? Kung ano yung sikat, kung ano yung uso, sunod. Okay? Naalala ko tuloy yung sayaw ni Pastor Ramon, no? Yung kakawimbit. Okay, hindi ko alam yun eh. Kung ano yung reaction ni Sir Rog nung na-preach yun ni Pastor Ramon, ganun din yung reaction ko. So ngayon, nagtanong ako sa mga young people, syempre silang mas nakakaalam yan eh. Ano yun? Sabi kong ganun. So yun, kaya nga nung dumating na yun, hindi na ako katulad ni Sir Rog na walang alam. May alam na rin ako. Okay? So yun po kasi yun eh. Okay? Yun kasi yung mga bagay na yan eh. Yung uso is, ang malungkot sa atin, sa ating lahat, hindi lang po young people. Sa ating lahat. Itong malungkot. Okay? Pag mga bagay na hindi sa Diyos, alam natin in detail. Okay? Yung uso, alam natin in detail. Detalye nating alam. Sinong kumanta, sinong gumawa, kailan na-release, okay, ano yung buhay nung kumanta, pati pa yung mga yun, alam nila. Okay? Imagine mo, alam natin detalye yung mga uso ngayon. Pero ang malungkot, pagdating sa salita ng Diyos, nakakalimutan natin pati pa yung mga verses. Okay? Ano kasi yun, Pastor? For the wages of sin is death. Saan kasi yun? Diyan ba yun? Okay? For what reason? Bakit kaya ganun? Okay? Sana po, maging wake-up call po sa atin. Nasabi dyan sa Ephesians chapter 2, verse 2 and 3 na binasa natin, in the past po sana yan. Okay? In the time na tayo ay under the law. Ngayon po ay under the grace na tayo, the grace of God. Sana po is detailed. Alam natin in detail yung gospel of the grace of God. Okay? Sana po yung mga uso or trending na yan, o sa social media or kung ano man, sana huwag yun yung alam natin in detail. Alam sana natin puro yung salita ng Diyos kaysa dun sa mga bagay na yun. Yung nakakalungkot sa atin, mga Kristiyano, no? Sana po hindi po tayo servants of sin. Okay, kasi pag ikaw ay nagtatrabaho, of course, pag sinabi pong servants, in our time now, empleyado to. Okay, empleyado. So kung ikaw ay empleyado ngayon, syempre alam mo in detail yung ginagawa mo sa trabaho mo. Okay, servants ka nga dun eh. Okay? Ngayon, hindi na po tayo servants of sin. Dati servants of sin tayo, ibig sabihin nun, alam mo in detail yung mga bagay sa kasalanan, sa mundong to, alam mo in detail. Pero tayo po ay servants of righteousness na ngayon, servants of God, therefore sana in detail din ang alam natin pagdating sa salita ng Diyos. Okay? Kahit po yung kahit yung mga simple basic hindi naman basic. Simple verses or common verses na ginagamit natin in sharing the Word of God, in sharing the Gospel. Sana memorize natin yung mga bagay na yan. Okay? Hindi yung tatawag ka, magte-text ka, magchat-chat ka kay Pastor. Pastor, ano kasi yung may sinisharean kasi ako dito eh, hindi ko alam yung verse. Okay? Sana po yung mga ganong klaseng mga bagay lang is unti-unti nating ma-memorize.
Unti-unti nating matatak sa ating isip. Okay? Kung bibigyan ko po kayo ng a moment of time ngayon, okay? Ilang Bible verses ang kabisado mo? Okay? Then, i-compare mo yan sa wordly song na alam mo. Okay? Compare mo yan sa mga wordly things na alam mo. Okay? Compare mo ngayon. Ikaw lang naman makakasagot niyan. Hindi naman po ako pulis. Hindi ko po pulis, hindi ko kayo sisitahin. Walang offline sita dito. Okay? So, kayo mismo ang makakasagot niyan. In terms of God, ilan ang alam mo patungkol sa Diyos? In terms of the world, ilan ang alam mo patungkol sa mundong to? Okay? And we are talking about law and grace. Baka naman hanggang ngayon, nabubuhay ka pa rin under the law. Okay, imagine mo saved by grace ka, pero you're living under the law. Okay? Sana po hindi gano'n, no? Hindi po sana tayo, kasi po ang law is servants of sin. Okay? So sana hindi tayo servants of sin. Okay, next. Works of the law, death reign to all. Okay? Romans chapter 5 verse 13. Romans chapter 5 verse 13. Ang sabi po dyan, Romans chapter 5 verse 13, until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Verse 14, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Okay? So death reigned because of sin. Dahil po ang kamatayan po ay hindi po, inulit ko po, ang kamatayan po ay hindi absence of life. Hindi po yun ang ibig sabihin ng death. Okay? Kaya nga po maraming nagpapakamatay Iniisip kasi nila, katapusan na ng lahat pag sila ay nagpakamatay. Okay? End of all things na. Hindi po. Okay? That is the beginning of sorrows pag ikaw ay nagpakamatay. Okay? Ang kamatayan po ay never po naging absence of life. Ang kamatayan po ay simply separation. Okay? Separation. At kung ikaw ay namatay nang meron pang kasalanan, forever ka nang separated sa Diyos. Okay? Forever ka nang separated sa ating Panginoon. Kaya nga po, habang buhay pa ang kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, kapamilya natin, kaibigan natin, katrabaho natin, mga taong importante sa atin, habang may oras pa, habang may buhay pa, ibahagi po natin sa kanila ang kaligtasan. Dahil pag namatay na sila, wala na pong balikan yun. Okay? Talagang papunta na po sila sa punishment ng Panginoon. Sana po habang may time, tayo po ay makapagbahagi dahil ang kamatayan po ay separation ang ibig sabihin. Ibig sabihin, pag ikaw ay namatay, physically separated ka na sa Panginoon kung hindi ka pa naniniwala sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Okay, next. Number 9. Because no one can keep the law, the result is carnality. Okay? Carnality or walking in the flesh. Romans chapter 7 verse 14. Romans chapter 7 verse 14. Ang sabi po dyan, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the flesh, in the likeness of the sinful flesh, for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Verse 5, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. So sana po nakikita natin yung comparison between flesh and spirit.
Okay? Ang flesh represents law. Spirit represents grace of our Lord Jesus Christ. Okay? So sabi diyan sa verse 5, if you are walking in the flesh or if you are after the flesh, ano ang minamind mo? The things of the flesh. Okay? Kung ikaw pa ay nabubuhay sa law ngayon, therefore, ikaw ang nasa isip mo ngayon ay mga bagay na fleshly. Ano yung mga bagay na fleshly? Pastor, 3 words. Ako, hindi pala, English na lang natin. I, myself, and me. Yan, thank you po. Okay? I, myself, and me. Yan ang things of the flesh. Ako, akin, paano naman yung sakin? Ako. Puro ako. Okay? Imagine mo yan. Okay? Pag ikaw ay papasok sa school, ang iisipin mo agad, ako. Pag ikaw ay nasa bahay, iisipin mo, paano yung sakin? Pag ikaw ay nasa church, paano naman ako? Puro ako. Okay? That is the things of the flesh. Then tuloy po natin, verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Verse 7. So, let's compare po muna natin, no? Yung sa verse 1, walk after the flesh. Sa verse 5 is things of the flesh. Sa verse 6, carnal mind. Okay, yan po mga connect. Walking in the flesh is minding the things of the flesh, and ang tawag sa atin doon ay carnally minded. Okay? Then verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither it can be. Verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Okay? So sana po, no, ang law or ang deeds of the law, kaya tayong gawing carnal. Kaya tayong maglakad sa flesh. Okay? Kaya nga sana po is hindi iwasan po natin ang ating fleshly mind. Okay? Anong sabi ng Colossians? Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 5. Colossians chapter 3 verse 5. Anong sabi ng Bible dyan? Colossians chapter 3 verse 5. Mortify, therefore, your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Ano ibig sabihin ng mortify? Patayin. Okay? Patayin mo na yan. Yes, nandito tayo sa mundong to. Tayo ay nabubuhay dito sa mundong to. Okay? Then, meron pa pong influence sa atin ang kasalanan. So, ano ang dapat mong gawin? Okay? Ako po, personally, sabihin ko po sa inyo, no? Personally, na-attract pa rin ako sa mga makasalanan. Okay? So, anong gagawin ko bilang isang Kristiyano na nandito pa ako sa mundong to, buhay pa ako, hindi pa ako namamatay, wala pa ako sa piling ng Panginoon, meron pa ring impluwensya sa akin ang kasalanan. Ano ang gagawin? Patayin. Huwag nang i-entertain. Okay? Huwag mo nang i-entertain. Alam mo na, ewan ko po kung nabanggit ko na sa inyo, wala akong planong pumunta ng Boracay. Okay? Wala talaga. Okay? Wala talaga. Kahit na. Okay? Siguro, sabi naman ni Mrs., kasi merong part daw sa Boracay na parang private, no? Private. So, ibig sabihin, hindi talaga siya surrounded by syempre may asawa ko at gusto niyang pumunta doon. Bibili na lang ako ng piring. Okay? Hindi mo. Joke lang yun. Okay, so, kung ako personally, ayoko talagang pumunta sa lugar na yon. Bakit? Kahinaan ko yun eh. Ba't ko pa isusubo yung sarili ko doon sa lugar kung saan ako magkakamali? Okay? That is the influence of sin. Yes, wala nang penalty of sin. Hindi na tayo kayang ikondina ng kasalanan. Kasi binayaran na ni Kristo yon. Okay? So ngayon, kahit na wala ng penalty of sin, meron namang influence ang sin. At meron pang kapangyarihan ang sin sa atin. Okay? So, ibig sabihin po nun is kung alam mo kung saan ka mahina, huwag ka nang sumubo doon. Okay? Parang si Joseph. Si Joseph the dreamer, anak ni Jacob, okay?
Nandyan na si asawa ni Potiphar, pero anong ginawa niya? Tumakbo. Okay? So those are examples, a good example po para sa atin or para sa akin personally as a man. Okay? So wag nang pumunta sa lugar na yan para hindi na matalo ng kasalanan. Okay? Para po hindi na malugmok sa carnality. Ano ba yung carnality? 1 Corinthians chapter 3. Bigyan ko po kayo ng konting meaning ng carnality. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Andiyan na po kayo? And I, brethren, could not speak unto you as spiritual, but as unto carnal, even into babes in Christ. So ano ang carnal? Babes in Christ. Bago pa lang. Okay? Verse 2. I have fed you with milk, and with not and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Verse 3. For ye are yet carnal, for whereas among you envying, stripes, and division, are ye not carnal and walk as men? Okay, ang carnality po ay meron pong inggitan. Okay, envying, meron pong inggitan. Okay, meron din pong pakikipagtalo or pakikipag-away. Pag sinabi po kasing strife, ito ay pakikipagtalo na wala kang planong magpakumbaba. Okay, that is strife. Is either by verbal or by, tawag doon, physical. Okay, basta wala kang planong magpakumbaba. That is strife. Then, kumbaga, pwede mo naman siyang pagpasensyahan, pero hindi mo pinagpapasensyahan. Sige lang, sabihin mo lang yung gusto mong sabihin. That is strife. And next is division. Pag sinabi pong division, is meron pong grupo-grupo. Which is ayaw po ng Panginoon na may grupo-grupo. Okay, tayo po ay gusto ng Panginoon ay magkaisa. Okay, and ito po ay isa sa mga layunin ng fellowship na to, na tayo po ay magkaisa. Tayo po mga churches na kumbaga magkakalapit. Okay, alam ko si Pastor Roman medyo malayo siya eh. Okay, so magkakalapit. So kasi po, ayaw po ng Panginoon ng division. Okay? And then lastly, walking as men. Okay? So walking as men, ano ibig sabihin nun, Pastor? Naglalakad ka sa naaayon sa gusto ng mundong to. That is carnality. Okay? And kung merong law, at sabi niya, tayo ay makakapag-produce dahil nga tayo makasalanan, therefore tayo ay maglalakad katulad ng mga makasalanan. Okay? Kaya nga po, I encourage everyone na sana po is hindi na po tayo mamuhay under the law. Okay? Then kung yung Galatians chapter 5 po na yan, sige, let's open. Hindi na po natin i-discuss ng thoroughly. Pero basahin na lang po natin yung Galatians chapter 5, verse 16 and 17. Galatians chapter 5, pakibasa po. Iinom lang po ako saglit. Galatians chapter 5, verse 16 and 17. Pakibasa po. Ready? Read. This is Satan who walk in the spirit, not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are already what you want, that you cannot do things. Okay. So, flesh po and spirit are contrary to one another. At kung babasahin nyo po, yung tuloy-tuloy nyo po yan hanggang 21, makikita nyo po dyan yung works of the flesh. Okay? At, Pastor, kaya pa ba natin gawin yan, work of the flesh? Yes po. Pwede pa po natin yan gawin even though we are saved. Okay? Kaya nga po, sinasabi ng ating Panginoon ngayon, sinasabi ng Biblia ngayon, walk not after the flesh. Okay? Kasi posibleng Kristiyano ka na, posibleng ligtas ka na, posibleng palangit ka na, pero ang lakad pa rin natin ay after the flesh. Posible po yun. Pwede po yun. Okay? Dahil po ang Panginoon ay hindi po, or ang biyaya po ng Panginoon ay hindi po natatapos sa kaligtasan lang. Marami pa siyang plano sa atin. Okay? Then, nabasa po natin kanina yan, Ephesians chapter 2, verse 3. So, next. Because no one can keep the law, the result is we are under curse. Okay? Galatians chapter 3, verse 10. Galatians chapter 3, verse 10. Andiyan na po.
Sabi po dyan, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. So we are under the curse. Ano yung curse natin? Hellbound. Never. Ang curse tayo ay hindi po tayo pwede pumunta sa harapan ng Panginoon. Hindi po tayo pwede sa langit. That is our curse. Okay? Our curse is hellbound, destined to face the wrath of God. Yun po ang curse natin. Okay? Kaya nga tayo sa verse 13, sabi po dyan, sa verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Okay? Tayo kasi papuntang impyerno, hindi tayo pwede sa langit. Tayo ay na-destin natin, ang destination natin, ang ating future, ay haharapin natin ang galit at poot ng Diyos. Ngunit mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ni Jesus Christ. But God commended His love toward us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, nag-e-enjoy ka pa sa kasalanan mo, namatay na si Kristo para sa'yo. Okay? Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Okay? Pero ang law, wala eh. Ang sabi ng law, you are under curse. Wala. Okay? Wala ganun po talaga. Then number 11, we are holden or kept in it. No other option. Okay? Romans chapter 7 verse 6. Romans chapter 7 verse 6. Nandiyan na po. Sabi po dyan, but now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve the newness of spirit and in the oldness of the letter. Okay, dati nung wala pa ang kaligtasan na dala ni Kristo, okay, tayo po ay hinuhold ng law. Galatians chapter 3 verse 23. Galatians chapter 3 verse 23. Ang sabi po dyan, but before faith came, we were kept under the law and shut up into the faith which should afterwards be revealed. Okay? So tayo po ay pinanghahawakan ng law noon. Ibig sabihin, wala po tayong option. Hindi ka pwedeng kumalas sa law. Wala. Okay? Para bang sa kuryente, may option po ba tayo na maglipat ng kuryente? Ano ba yung kuryente dito, bro? Sa Meco. Okay, may option ka? Magpatayo ka ng bahay mo, may option ka. Gusto ko Pelco. Gusto ko Meralco. Gusto ko Penelco. Pwede? Pwede yun? Hindi. No option ka eh. Wala kang magagawa. Kaya nga pag nagtaas ang kuryente, may magagawa ka? Kuryente lang yon. Wala ka nang magagawa. Paano pa sa kasalanan mo? Okay, paano pa sa kasalanan natin? Wala tayong magagawa. Wala tayong option. Okay? Wala ka talaga. Wala tayong magagawa. Dahil sa kasalanan po natin. Kuryente lang yan, tubig lang yan na nagtaas, bilihin lang yan na nagtaas. Mangangaw-ngaw ka na lang sa Facebook, yun lang ang kaya mong gawin. Pero wala ka talagang magagawa. Okay? Ganun din po sa ating kasalanan. Wala talaga tayong magagawa. Wala talagang option. Impyerno talaga tayo, paharapin talaga natin ang galit ng Diyos, ang poot ng Diyos, at ang hustisya ng Diyos. Harapin talaga natin because we are under the law. Okay? And pasalamat sa Panginoon, okay, dahil siya po ay, pasalamat kay Jesus Christ dahil siya ay sumunod sa utos ng Diyos Ama na bumaba dito sa lupa para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Okay? Breaking down our situation because no one can keep the law. Sin dominates, therefore we are under the power of sin, making us His servants and calling us sinners. Okay, number 2, we will face the wrath of God with no power to choose. Wala tayong kapangyarihan na pumili. Okay? Then number 3, we are just waiting for the punishment to come. Okay, yun lang ang ating kayang gawin. Hihintayin lang natin na darating ang ating kahatulan. Okay? And kaya nga po, sabi natin dito, glory be to God because God sent His own Son to be the answer and solution in our situation. Okay? Wala kasi tayong choice eh. Okay? Kaya nga, bumaba dito si Kristo para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Para meron na tayong choice. Kaya nga kung ikaw ay pupunta ng impyerno, kung tayo ay pupunta ng impyerno, wala tayong pwedeng sisihin. Ang ating mga sarili lang.
Hindi mo pwedeng sisihin yung church na katabi ng kapitbahay mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung pamilya mo na Kristiyano. Hindi mo siya pwedeng sisihin. Wala kang pwedeng sisihin kung tayo ay pupunta ng impyerno. Okay? Kasi binigyan na tayo ng choice ng Panginoon. Okay? Jesus Christ obeyed the Father and became our Savior. Okay? Romans chapter 5, verse 8. Romans chapter 5, verse 8. Ang sabi po dyan, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him." Verse 10, "For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life." May option na tayo. Okay? Na pwede na tayong maging servants of God. Pwede mo nang piliin yon. Pwede mo nang piliin na maging servants of God. Dati wala pang si Kristo, no choice ka, servants of sin. Pero ngayon, may choice ka na if you believe the gospel. If you believe Jesus Christ died for our sins, buried, and the third day He rose again. Okay? Yung ginawa ni Kristo na yon ay napaka-meaningful for us to be saved. Okay? Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse... Philippians chapter 2, verse 7 and 8. Andiyan na po. Ang sabi po dyan, "But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men, being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross." Okay, sa church po kasi namin, naalala ko lang, sa church po is meron po ministry sa jail. Meron po kami jail ministry. So every Wednesday po is nag-share kami sa BJMP, sa Orani. Okay? So sa tulong po ng Panginoon, na i-discuss po natin doon ang death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So nung na-discuss po namin yung how that Christ died for our sins. Nung si Kristo ay nasa harapan ni Pontius Pilato, okay, nung inaccuse, ayun, mahirap kasi, inaccuse ng mga chief elders and high priest si Jesus Christ, sabi ni Pilato, hindi mo ba ipagtatanggol ang iyong sarili? Wala ka bang pwedeng sabihin sa mga inakusa nila sa'yo? Kasi kung nagsalita si Kristo doon, absuelto siya. Kung pinagtanggol niya ang kanyang sarili, hindi matutuloy ang pagpapapako sa krus. Ano ang sinabi? Okay? Hindi siya umimik. Hindi siya nagsalita. 1 Timothy chapter 6. Okay? Sana tama ang aking memorya. Yes. 1 Timothy chapter 6, verse 13. Okay, 1 Timothy chapter 6, verse 13. "I gave thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession." Ano yung good confession na yan? Hindi nagsalita si Kristo. Hindi siya umimik. Hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Bakit? Kung pinagtanggol niya ang kanyang sarili, hindi matutuloy ang crucifixion niya. Hindi matutuloy ang pagpapapako sa krus niya. At pag hindi natuloy yun, hindi matutuloy or wala tayong kaligtasan ngayon. Okay? Imagine niyo po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Okay? Kaya nga po, sana hindi na tayo nabubuhay under the law because God gave us His grace. Okay? Next. So, dealing of God to the law, Jesus Christ fulfilled the law. Matthew chapter 5, verse 17. Okay, Matthew chapter 5, verse 17. Okay, nandiyan na po. Sabi dyan, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill."
Kailangan kasing ma-fulfill ang batas. Okay? Kailangan kasing ma-fulfill ang law. Bakit? Kasi yun yung hustisya ng Diyos eh. Okay? Ang Diyos po ay, yes, Diyos, our God now is God, God is love or Diyos ng pag-ibig ang ating Diyos ngayon. Okay, totoo po yun. Ang Diyos po natin ngayon ay Diyos din ng awa. Totoo din po yun. Pero wag po natin kakalimutan na ang Diyos po natin ay Diyos din ng hustisya. Okay? Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61. Isa po sa mga ugali or katangian ng ating Panginoon ay mahal po niya ang paghahatol. Okay? Isaiah 61 verse 8. Okay, Isaiah 61 verse 8. Ang sabi po dyan, "For I, the Lord, love judgment." Mahal ng Diyos ang paghukom. Kaya ang kasalanan ay hindi po niya palalampasin. Okay, hindi niya palalampasin ang kasalanan. Ikaw, ako, tao tayo, may mga kasalanan tayong nakalimutan. Bakit? Kasi tao tayo. Pero ang Diyos, alam niya from beginning unto the end, wala siyang pwedeng kalimutan. Okay? Ngayon, aalala ng Panginoon ang kasalanan, so therefore may kailangan mag-fulfill ng law na to. Okay? Para mawala na yung galit niya sa atin. Para mawala na yung paghahatol niya sa atin. Okay? At yun po, ang nag-fulfill po niyan ay si Jesus Christ. Okay? Next. So, God fulfilled the law, or Jesus fulfilled the law by one word. Galatians chapter 5, verse 14. Galatians chapter 5, verse 14. Andiyan na po. Galatians chapter 5, verse 14. Ang sabi po dyan, "For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself." Kaya nga, for God so loved the world. Kaya nga, Romans 5:8, "But God commended His love toward us." Minahal tayo ng Panginoon at dahil sa pagmamahal niya na yon, na-fulfill na yung law. Okay? Kaya nga po, sana hindi natin hahayaan na yung ginawa ni Kristo ay mawalang bahala lamang. Okay? Sana wag nating isipin, palangit na ako, pastor. Okay na kahit hindi ako umattend. Okay? Okay kahit half day lang ako sa church. Okay lang kahit paminsan-minsan hindi ako aatin. Okay? Okay lang kahit hindi ko kabisado yung mga Bible verse. Okay lang kahit wala akong alam masyado sa salita ng Diyos, sa doktrina ng Diyos. Okay lang, palangit naman ako eh. Okay? Nakita niyo po yung mindset, no? Sana po hindi po ganun ang ating mindset. Dahil si Kristo, ang dami niyang sinakripisyo para gawin tayong maayos at dalhin tayo sa langit. Huwag sana nating baliwalain iyon. Okay? Next, God deals with, or dealing ng Panginoon, in the eyes of the law, we are dead because of Jesus Christ. Romans chapter 7. Sa tingin po ng batas, tayo po ay patay na. Okay? Romans chapter 7, verse 4. "Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that we should be married to another, even to him who raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God." Verse 6, "But now we are delivered from the law, and being dead wherein we were held, that we should serve in the newness of the Spirit, and not in the oldness of the letter." Okay? Ganito po ang sitwasyon. Bigyan ko po kayo ng illustration. Ako ay na-convict ng 40 years in prison. Okay? Ako po ay papuntang Iwahig or Muntinlupa. Okay? At ako ay bubunuin ko ang 40 years in prison. Nakakaisang taon pa lang ako, namatay na ako. Mag-i-stay ba ako hanggang matapos ko ang 40 years sa prison? Hindi na. Di po ba? Ililibing ako, tapos doon na ako sa sementeryo. Okay? Ganon din po ang ginawa ni Kristo sa atin. Tayo po ay namatay. Okay, kasama niya, Romans chapter 6. Romans chapter 6 po. Let the word of God na magsabi na lang. Okay, Romans chapter 6 verse 3.
Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Verse 4, therefore we are buried with Him by the baptism into death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Our old man, yung dating tayo, ay pinatay kasama ni Kristo para wala nang habol sa atin ang batas. Hindi ka nakahabulin, patay ka na eh. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kahit ako ay convicted 40 years in prison, kung naman nakakaisang taon pa lang ako at ako'y namatay, burado na yung the rest of my conviction or yung kasalanan ko. Okay, sentence. Ayan. Ganun din po ang ginawa sa atin ng Panginoon. Pinatay niya tayo. So in the eyes of the law, tayo po ay patay. Ibig sabihin, wala na siyang i-convict kasi patay na siya. Patay na tayo. Okay? Then next is Jesus Christ was condemned for our sins so that we will be righteous in the sight of the law. Nabasa po natin yan kanina, Romans 8 verse 3 and 4. So sa harapan ng law, okay, imbis na tayo ang mako-condemn sa ating mga kasalanan, si Kristo na po ang na-condemn para sa atin. Okay? Siya na ang pumalit. Okay, bigyan ko ng halimbawa again. Okay, dahil medyo may alam kami sa mga kulungan, no? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. So, for example, ako ay na-convict again ng 40 years in prison. Okay, I believe merong, hindi ko pa na-confirm. Wala na atang Muntinlupa ngayon. Okay? Sa sa tawag doon? Meron, puno lang. Okay, meron pala. Pero napupunta na ata yung mga bagong convicted sa Iwahig, sa Palawan. Okay, imagine niyo po, no, kung taga dito kayo sa Bataan, tapos yung mahal niyo sa buhay ay nakulong sa Palawan, so bibisitahin mo siya sa Palawan. Kamusta ang iyong pamasahe? Di ba? Tapos, siyempre, bibisita ka doon, tapos, hindi naman balikan ka lang. Hindi naman pwedeng ganon. So, mag-i-stay ka pa. So, another gastos sa stay mo at saka sa pagkain mo, etc. So, mabuno. Okay? Ngayon, ako ay papunta doon, sa kulungan na yon, and then may nagsabi, papalitan ko na lang siya sa pwesto. Isang inosenteng tao, okay, walang ginawang kasalanan, at imbis na ako ang makulong, siya na lang ang nakulong para ako maging laya. Posible ba yon sa ating mga tao? Ikaw, posible gusto mo ba, gustuin mo ba na ikaw ang makulong at yung kriminal ay makalaya? Hindi. Hindi, kahit ako personally, I believe yung mga pastor dito ayaw din. Of course. Okay? Pero si Kristo, ginawa niya yon. Si Jesus Christ, ginawa niya yon. Tayo, napapuntang impyerno, na pagbayaran nating mga kasalanan, dahil tayo ay makasalanan, si Kristo na ang humalili sa ating part. Okay? Imagine nyo po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Ganun dinil ng Panginoon. Ngayon, sabi ng law, kailangan merong maparusahan. Sabi ng law. And then sabi ni Jesus Christ, sige, ako na lang ang paparusahan mo. Sabi niya. So therefore, meron nang naparusahan in our behalf. Kaya yung batas ngayon ay wala na siyang masabi din sa atin. Wala na siyang mapuna sa atin ngayon. Kasi yung kasalanan natin ay meron nang nagbayad. Ang kasalanan natin ay meron nang pumalit. So wala nang masasabi ngayon ang law sa atin. Okay? And then lastly po, Jesus Christ ended the law. So therefore, wala nang masasabi sa atin ang kasalanan. Ibig sabihin, tinapos na ni Kristo ang kasalanan. Tinapos na ni Kristo ang law. Romans chapter 10 verse 4. Romans chapter 10 verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Okay? So ngayon, yung age of law is tapos na. Okay? Tinapos na ng Panginoon ang administration ng law. Magbibigay naman siya ngayon ng bagong administration, which is the age or dispensation of grace. Okay? Kaya po, wag po sana nating iisipin na because hindi na tayo under the law, ay pwede na natin gawin yung gusto nating gawin.
Hindi po. Okay? Hindi po ganun. Hindi po ganun ang plano ng Panginoon. Hindi po nasa plano ng Panginoon na iligtas ka para magkasala ka ng magkasala. Hindi po. Ano ang nagre-represent sa law? Sin. Dahil tinanggal na ng Panginoon ang law, therefore, ini-encourage niya tayo na huwag nang magkasala. Okay? Huwag ka nang magkasala. Okay? Pwede po yun. Marami tayong mga bagay na I believe, lahat tayo, even me, nagkakasala pa. Okay? At sana huwag nating sadyain yung kasalanan. May mga kasalanan tayong nagagawa ignorantly. Okay? May mga kasalanan tayong nagagawa unconsciously. Pero sana yung mga sinasadyang kasalanan ay huwag na nating gawin. Okay? Huwag na po sana nating gawin. Ano yun, Pastor? Pagsisinungaling. Okay? Pagsisinungaling. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 25. Bakit nandito pa to? Hindi po ba? Hindi po ba kayo natapatanong? Bakit pa sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 25, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Hindi na dapat natin ginagawa. Di ba basic lang ang pagsisinungaling ay masama? Basic lang yun. Kahit yung bata, alam niya yun, na ang pagsisinungaling ay hindi maganda or kasalanan. Okay? So bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natin mapagtagumpayan ang pagsisinungaling? Okay? Bakit kaya? Ito pa, Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 4. O, 3 muna tayo. Ephesians chapter 5 verse 3. But fornication and all uncleanness and covetousness, let it not be one's name among you as becoming saints. Verse 4. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting. Ito po ang gusto kong i-emphasize sa inyo ngayong umagang to is jesting. Ano ibig sabihin ng jesting, Pastor? Okay, pagbibiro ng mayroong kasalanan. Okay. Pastor, pwede ba yun? Magbiro ng may kasalanan? Yes po. Okay, pwede pong magbiro ng may kasalanan. Okay. Isa po sa mga hindi maiwasan ng mga Kristiyano ay magbibiro ka ng kasinungalingan. Okay? Tapos sasabihin mo, ay joke lang. Joke lang. Okay. For example, ano ba mga magandang example? Okay. Example, no? Is, lumipad ako kanina. Okay. Hindi, joke lang. Okay. Nagigets niyo po ba? Yung kasalanan na pagsisinungaling ay tinatakpan ng salitang joke lang. Okay? Yung po ang I want you to focus po. Sana mag-ingat po tayo sa mga bagay na ganyan. Kung bakit hindi natin mapagtagumpayan ang pagsisinungaling, one word, kasi po nilalagay natin siya sa jesting or biro lang. Joke lang. Pwede pong mag-joke. Okay, alam natin yan. Mamaya yung magpipreach sa atin na galing iba, magaling po talaga magpatawa yon. Okay? So, hindi ibig sabihin na pag nagpapatawa ka, ay magagawa ka na ng kasalanan. Okay? Hindi po. Marami pong bagay, marami po tayong enjoyment na pwede nating gawin. Pwede po tayong magsaya ng walang kasalanan. Okay? Pwede po. Okay? So, age of grace. Ayan. So, sana matapos ko to. Okay, Jesus Christ came full of grace and truth. So, nabasa po natin yan. And then sabi dyan, grace in our time is given, not found. Okay? Ephesians chapter 3 verse 2. Ephesians chapter 3 verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you ward. Verse 8, unto me who am less than the least of all saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So, ang grace po sa panahon natin ngayon, at the New Testament, ay binibigay po ito, hindi po ito nakikita or nahahanap. Okay? Romans chapter 1 verse 7. Romans chapter 1 verse 7. Nandiyan na po. Ang sabi po dyan, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints,
Grace to you and peace from God our Father, and and the Lord Jesus Christ. So yung grace po na yan is from God, binigay sa atin ng Panginoon. How about Exodus chapter 33? Okay, Exodus chapter 33. Okay, ito po ay Old Testament. Okay, at yan po ay patungkol kay Moses. Okay, Exodus chapter 33 verse 17. Exodus 33 verse 17, and the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. So si Moses po ay nakakita ng biyaya sa Panginoon. Okay? So sa Old Testament po, meron kang kailangang gawin. Sabi po dito, Old Testament grace is found when someone did something remarkable. Okay? Then may nagawa kang something, therefore masusumpungan mo ang grace. Okay, Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 verse 8. Genesis chapter 6 verse 8. Andyan na po. Amen. Okay, sabi po dyan, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Bakit? Verse 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. Okay? The rest of the people, they are not walking with God. Okay? So therefore, si Noah lang and his family, at saka yung kanyang mga anak, at ang kanyang mga asawa, therefore, si Noah po ay nakakitaan ng biyaya. Okay? So, nung Old Testament po, kailangan mo munang gumawa para ikaw ay makakuha ng biyaya. Pero po sa New Testament, which is in our time, New Testament is given to someone who believe the gospel of the grace of God. Okay? Yung grace ngayon sa panahon natin ay binigay sa atin. Okay? At sino ang nagbigay? Si Kristo po ang nagbigay. Okay? Makikita po natin yan. Mahabang meron akong tinatawag na Trail of the New Testament Grace. Okay? Of course, grace is in Jesus Christ. Nabasa po natin yan kanina sa John 14 verse 7. Nasa Kanya ang biyaya. Okay? Next is we can receive grace through Jesus Christ. At ang biyaya ay pwedeng matanggap. Okay, pwedeng matanggap. Nasa Romans chapter 1 verse 5 po yan. Nabasa na rin po natin kanina yan. Then, sabi dito, to receive grace, faith is required. Kailangan mo muna ng faith para mo ma-receive yung grace. Romans chapter 4. Romans chapter 4 verse 16. Therefore, it is of faith that it might be by grace. Okay? To the end of the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Okay? Then chapter 5, Romans chapter 5, verse 2, by whom we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So, kailangan ng faith. Then, Ephesians, ito yung lagi nating ginagamit sa ating sharing. Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Okay, so kailangan ng pananampalataya. 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Sabi po dyan, 2 Timothy 1:9, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Which is given us in Christ Jesus before the world began. So binibigay po ang faith, binibigay po ang grace. At ang kailangan natin ay faith. Ang tanong, kaninong faith? Sa atin o sa Diyos? Okay? Galatians chapter 2. Galatians chapter 2. Ito pala. Faith that is from Jesus Christ. Galatians chapter 3 pala, sorry. Galatians chapter 3,
verse 22. So, ang sabi dyan, but the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Kailangan mo munang mag-believe sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Once you believe on that, the faith of Christ will be given unto you. Kaya nga, wala ka talagang participation in terms of salvation. Hindi yung pananampalataya ko. Yung Ephesians chapter 2 verse 8 na, for by grace are ye saved through faith. Hindi mo faith yun. Hindi natin faith yun. Kaya nga siya true faith eh. Kay faith yun ni Jesus Christ na ibinigay sa'yo. Nung ikaw ay nag-believe sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Okay? Once you believe the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, God will give you faith. And once you receive that faith, okay, you will also receive the grace of God. Okay? Kaya nga, for by grace are you saved. Okay? Next, acquiring the faith of Jesus Christ is by believing the gospel. Nabasa po natin yung Galatians 3:22. How about 2:16? Galatians chapter 2, verse 16. Nandiyan na po. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. So, kailangan po muna nating magkaroon ng paniniwala kay Jesus Christ. Therefore, pagkatapos nun, ma-acquire natin yung faith ni Jesus Christ. And pag na-acquire natin yung faith of Jesus Christ, tayo ay magkakaroon ng biyaya ng Diyos. Okay? That is the trail of grace kung bakit napasa atin. Okay? Yung grace ng Panginoon. Hindi dahil nag-pray ka ng sinner's prayer, kaya ka nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Hindi dahil meron kang abilidad or meron kang aksyon or meron kang ginawa para mo lang makuha yung grace ng Panginoon. Okay? Wala po. Kasi sabi sa Romans chapter 11, verse 6, okay, Romans chapter 11 verse 6, nasabi po dyan, for if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So pag nag-pray ka, at sinabi mo, tinatanggap kita, Lord, sa aking puso, okay, that is counted as works. Okay? Bakit? Meron kang participation eh. Tinanggap mo siya eh. May participation ka. O ngayon, hindi na grace ang tawag doon. Works na ang tawag doon. Sabi po sa ating binasa. Kaya nga, lahat sa atin ay wala tayong participation in terms of our salvation. It is all Christ. It is all God. Okay? Work of God, lahat yan. Okay? Kaya nga, wala tayong pwedeng ariin na sa atin. Wala tayong pwedeng ipagyabang sa Panginoon. Kaya nga sabi ng verse 9 sa Ephesians 2:9, not of works, lest any man should boast. Ang magiging resulta kasi, kapag meron kang participation sa kaligtasan na tinanggap mo siya, nag-pray ka ng sinner's prayer at nag-repent ka. Okay, by the way, ang ibig sabihin po ng repentance ay hindi po pagsisisi. Okay, hindi po 'yon ang ibig sabihin ng repentance, no? So, hindi po yun ang topic natin, pero yun po ang sinasabi ko. Ngayon, okay, hindi po sa pamamagitan ng acceptance, sinner's prayer, or repentance to sin, pagsisisi sa kasalanan, tayo nakatanggap ng biyaya. Hindi po. Kasi pag yun ang mga basihan po natin, ay may participation tayo. Works yun. Therefore, pag may works, hindi po yun grace, ayon sa Biblia. Okay? So therefore, we acquire the grace of God now once we believe the gospel. Okay? Then, sabi po dyan, acquiring grace is also acquiring justification. Pasensya na po, pero mamadaling ko na, hindi na tayo magbubukas ng verses. Okay, justification, righteousness of God. Okay, ang ibig sabihin po ng righteousness of God, natanggap natin ang righteousness of God by imputation. Isa pa to. Pag sinabing imputation, binigay sa'yo, pinagkaloob sa'yo.
Okay? Hindi ka deserve, wala kang ginawa, pero binigay sa'yo. Okay? Wala ka talaga nun. Binigay sa'yo by imputation. Okay? And then, sabi sa verse 3, or number 3, we have access to the Father. Okay? Nung tayo ay nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, therefore, meron tayong access na kay God the Father. Anytime, anywhere, pwede kang umawit para sa Panginoon, pwede kang magsamba para sa Panginoon, pwede mo siyang kausapin, kahit nakadilat yung mga mata, okay, pwede mo siyang kausapin, anytime, anywhere. Okay? Dahil po ng Old Testament, may templo, doon pwedeng magsimba ang mga tao. Pero ngayon, sino ang templo? Ngayon, sa panahon natin, ang ating katawan, tayo mismo. So, hindi na natin kailangan pumunta sa physical temple or dito sa church nyo para magsamba. Anytime, anywhere, pwede tayo magsamba. Okay? Because of the access of grace. And then number 4, we receive eternal life. Okay? Ano ang law? Death. Ano ang grace of God? Life. And that is eternal. Okay? Then number 5, forgiveness of sin. Number 6, accepted in the beloved. Yan po yung word. Kung naghahanap ka ng acceptance sa Bible, yan ang kailangan mong maintindihan. Ephesians 1:6. Ephesians 1:6 po. Buksan po natin. Okay, nandiyan na po. Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, wherein He made us accepted in the beloved. Nang dahil sa biyaya ng Panginoon, kinount niya tayong accepted in the beloved. Ang Diyos ang tumanggap sa atin. Hindi ikaw ang tatanggap sa Diyos. Okay? Ang Diyos ang tumanggap po sa atin. Then number 7, sufficiency in all things. Sa pag sinabi pong sufficiency in all things, hindi po tayo magkukulang. Okay? Hindi ka magkukulang. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, ang paborito nating verse, but my God shall supply all our needs. Okay? Needs po Needs. Hindi po wants. So pag sinabi pong needs, ay lahat ng pangangailangan mo. Pagkain, damit, tirahan, lahat yan ibibigay ng Panginoon. Pastor, yung internet ko, need mo ba yan? Okay? Need mo ba yan? Kung ikaw ay online job, siguro, part siya ng need mo kung online job. Pero kung bakit ka nag-i-internet kasi gusto mong malaman kung ano ang trending sa social media ngayon, or ikaw ay nagmo-mobile games, kung yan ang nakikita mo na internet, ay hindi po yan need. Okay? But God will supply all our needs. Pastor, paano yung kotse? Yung aircon yung bahay ko. Tapos, gusto ko, meron akong magandang dining table. Okay? Hindi po yon needs. Okay? Ibibigay ng Panginoon ang kailangan po natin dahil yan po ang pangako niya. And through His grace, kaya pong ibigay sa atin ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Okay? Hindi po tayo magkukulang. Okay? Sana po maisip po natin yan at maitatak po sa ating isipan. Then number 8, exceeding abundant with faith and love. Meron ka ng abundance of faith and love ngayon. Okay? So meron ka ng abundant faith towards your brethren, towards your wife, towards your sons and daughters, towards the people. Meron ka ng faith and love. Okay? Kailangan mo lang yan i-exercise. Meron ka na yan. Okay? Next is, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Okay? Isa po sa mga, ito po, let's open. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given in Christ Jesus before the world began. So tayo po ay tinawag, pagkatapos kang iligtas ng Panginoon, who had saved us. Pagkatapos tayong iligtas ng Panginoon, meron pa siyang plano sa iyong buhay. Hindi natatapos na ikaw ay niligtas niya. Hindi tapos doon. Meron pang plano ang Panginoon sa inyo. Ito yung calling natin. Okay, tanungin nyo na lang po ang inyong mga pastor kung ano yung calling. Another study nila yan. Okay? So, 1 Thessalonians chapter 2.
Okay? Kailangan po kasi nating malaman kung saan tayo tinawag. Okay, 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. Konting konting description about our calling. Nandiyan na po. That we should walk worthy of God who hath called you into His kingdom and glory. Kailangan po nating maglakad, okay, ng worthy na sa Diyos. Kaya nga po, hindi po yung pag sinabi pong walk worthy of God, sana every Sunday, hindi tayo, kumbaga, pagkasal, bibisita sa presidente, di ba? Ang ganda ng damit mo. Pag ikaw ay siyempre, pag tinawag ka ni president, pupunta ka ng Malacanang, anong klaseng damit ang susuotin mo? Okay? Siyempre, yung the best mo, yung susuotin mo, presidente lang yun. Pag may kasal, ganun din. Pag ikaw ay ninang at ninong, ganun, maayos ang... Sana po sa church maging maayos, mas maayos pa kaysa sa mga event na yun. Okay? Dahil ang pupuntahan po natin sa church ay hindi po si pastor. Okay? Hindi po yung mga brethren. Ang pupuntahan po natin doon ay ang ating Panginoong Jesus. We will serve our God. Okay? So sana maging maayos po tayo in the eyes, in the front of our Lord Jesus Christ. Perfect po sana ang ating mga damit. Okay, kasi we will walk worthy. Ang sabi dyan, that we should walk worthy of God. Okay? Ano pa? Sabi ko to sa church namin, ang Diyos ba ay sinungaling? Si Jesus Christ ba ay sinungaling? O bakit mo pa rin ginagawa yan ngayon? Okay? Ang Diyos ba ay nagmumura? Hindi. So bakit ka pa rin nagmumura? Ang Diyos ba ay chismoso? Oh, bakit mo pa rin yan ginagawa? Di po ba? Nagigess nyo po ba yun? Okay, kasi we should walk worthy of God. Dahil natanggap na natin yung biyaya ng Diyos. So sana ang ating pamumuhay ay naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? Hindi na tayo, kumbaga yung mga dati nating ginagawa ay dapat unti-unti na nating tinatalikuran. Kung kaya mong talikuran ng biglaan, go! Kung hindi, unti-untihin mo. Sige. Pero one thing for sure, talikuran mo na. Okay? Sana po, ganyan po ang ating, dahil ang tinawag po tayo to walk worthy of God. Ang malungkot, bakit pag tinignan tayo ng kapitbahay natin, yan ba yung pasimba-simba? Yan ba yung pa-church-church? Yan ba yung paglinggo at pag-Wednesday, umaattend sa church? Ganyan naman ang ugali. Okay? Imagine nyo po ba yun? Nasisira ang imahe ni Kristo dahil sa ating mga ginagawa. Kasi representative tayo ng Panginoon eh. Ambassadors for Christ tayo. So pag ang ambassador natin sa Pilipinas ay na nasa Amerika ay nagsusuot ng pang-Mexican, magdududa yung mga nandun sa Amerika. Ambassador ba talaga to ng Pilipinas? Bakit ganito ang kanyang damit? Okay? Ganun din po sa atin. Kung tayo ay ambassador ni Kristo, dapat makitaan tayo ng buhay ni Kristo. Mahirap, pastor? Hindi. Hindi po mahirap. Sino ba ang nakatira sa'yo ngayon? Okay? The Trinity. Nasa'yo. Okay, mahirap? Pangalawa, binigyan ka pa niya ng grace. Biyaya ng Panginoon. Then pangatlo, ginagabayan pa tayo ng Panginoon. Tapos sasabihin mo, mahirap. Ayaw mo lang. Yun lang yun. Okay, ayaw mo lang. Ayaw mo lang magbago, ayaw mo lang may mangyaring pagbabago sa buhay mo. Nilalabanan mo lang. Pero kung hahayaan lang natin, we can. Okay? Kaya po by the help of our Lord Jesus Christ. And then number 10, meron po tayong Christ inheritance because of the grace of our Lord Jesus Christ. Then tayo po ay merong everlasting consolation. Pag sinabi pong consolation is comfort or relief when dealing with sadness or trials. Okay, pag sinabi pong everlasting consolation, binibigyan tayo ng Panginoon ng comfort and relief. Wala na akong pambayad, pastor, ng bills ng kuryente. Andiyan na naman yung bills ko sa tubig. Wala akong pambaon. Wala na kaming makain. No, God will supply all our needs. Okay? And through that, kahit wala ka nang makitang pera sa pitaka mo, okay, kahit nauubos na yung savings mo sa bank account, God will give you an everlasting consolation. Hindi ako pababayaan ng Panginoon.
Okay? Pag yan ang nasa mindset mo, ito, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sige nga, isipin nyo yung inyong profit or kinikita or income. Okay? Then, i-minus nyo yung gastusin nyo sa bahay. Okay? Kayo, ngayon, makikita nyo po ba ang kamay ng Panginoon sa mga numbers? Yes! Magkano ang sweldo mo kinsenas? Magkano ang kinakain mo per day? Okay? Then, compute mo yon, magugulat ka. Bakit? Kasi yung kamay ng Panginoon ay nasa atin. Tapos magdududa ka sa kayang gawin ng Panginoon. Naniniwala ka nga na yung may gumawa ng araw, nagbibigay ng ulan ay ang Diyos. Okay, tapos yung pera, yung pangangailangan natin, hindi niya kayang ibigay. Okay, ilang ibon ang meron sa mundong to? Tapos lahat yung pinapakain ng Panginoon. Ikaw, na anak niya, mismo ay hindi niya kayang pakainin. Kaya huwag po tayong magduda sa Panginoon. Okay, the number 12 is a new and separated life guided by God. Doon tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng tayo po ay nakatanggap ng grace. Tayo po ay binago na ng Panginoon. Binigyan tayo ng new life. Ang tawag po doon is new man. Okay? Therefore, wag na po nating buhayin yung old man kasi pinatay na po yon ng Panginoon. And then, 13, the duty in the life of new life given by God is to abound in the grace of God. Tayo lumago pa sa biyaya ng Panginoon. Okay? Ang duty po natin is to serve first. Okay? Ito po yung 2 Timothy. Kumbaga sa church, ito yung isa sa mga hinahangaan kong church. Okay? 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Okay? 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Okay? Ano ba ang Church of Macedonia? Verse 2, how in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Sila ay mahirap, pero nung nalaman nila na naghihirap ang Church of Jerusalem, okay, nagpadala sila ng pera galing sa kanilang church. Okay, para pang support sa kanila. Pero anong sabi ng Bible? Deep poverty. Okay? Mahirap sila. Hindi ko alam kung gaano sila kahirap. Pero deep na poverty pa. Okay? Pero nakuha pa rin nilang magbigay. Okay? Para po sa church ng Jerusalem. And then ang sabi po dyan sa verse 3, for in their power I bear record, and beyond their power they were willing of themselves, praying with much entreaty that we should receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this day, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. So ano ang duty natin? Bigay natin ang sarili natin first para sa Panginoon. Bigay natin ang sarili natin para sa Panginoon. Pastor, paano naman ako? Ayan, things of man. Okay? Paano naman yung para sa akin? Tanggalin mo na yan, wala na yan eh. Okay? Those are things of the flesh. Pag sinabi mong things of man, let God take care of you. Not take care of yourself. God will take care of you. Huwag yung isipin mo yung sarili mo. Pag binigay mo ang buhay mo para sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa'yo. Okay? Sige nga, i-compare mo yung sarili mo sa Diyos. Sa lahat, sa 10 pinlano mo sa buhay mo, ilan doon ang natupad mo na? Sa 10 pinlano mo sa buhay mo, ilan doon ang natupad mo na at naging success ka doon? Okay? Compare mo yung kaya mong gawin sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Okay? Kayo na pong bahala makasagot niyan. So, ang duty po natin is to serve our Lord. Okay? Giving ourselves to the Lord, then to the brethren. Okay? Then, ang duty po natin is to assist by what comes out of our mouth. Okay? Ingatan din po natin kung ano ang lumalabas sa ating bibig. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 29. Ephesians chapter 4 verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth,
but that which is good to use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. That is our duty as well. Ingatan po natin kung ano ang lumalabas sa ating bibig. Okay? Colossians chapter 4, verse 6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Okay, meron po sana tayong, kumbaga ingatan po natin na lumalabas sa ating bibig. Okay? Sana po, maisip po natin yan. And then, sabi po dito, malapit na, this is all grace. Grace is not limited to salvation only. Grace is not done in just saving us. Grace has a plan from the moment of salvation to the time of death or rapture. May plano ang Panginoon sa atin. And then, the totality of grace is, grace can bring salvation. Okay? Then, grace can teach. Grace can sustain, grace can sanctify, grace can sacrifice, grace can speak profitable things, grace can minister, okay? Can assist. And ito po, last is I exhort, ang pag sinabi pong exhort is encourage and beseech, beg you now, brethren, okay, that please avoid abusing the grace of God. Okay? Paano natin na-abuse? Dahil sa mindset po na to. Romans chapter 6 pala. Romans chapter 6 verse 1. Ganito po natin na-abuse yung grace. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. Verse 2. How shall we that dead to sin live any longer therein? Imposible na ang patay ay magkasala pa. Sabi ni Apostle Paul, ikaw, pag merong namatay sa inyo, kamag-anak or kahit sino, makakatayo pa ba yun at makakapagsinungaling pa? Hindi na. Okay? Kaya nga po, imposible na sa atin. Sana po, kaya nating mamuhay po tayo dyan. And then, verse 15, what then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Okay? Again, yung kasalanan po, yes, hindi natin maiwasan yan. Talagang nagkakasala tayo. Lalo na pag may kapitbahay kang makulit. Sabi ni brother kanina, no? Magdamag na nagkantahan. Talagang makukulitan ka talaga. Okay, may lalabas talaga na masamang pag-iisip sa'yo. Or minsan meron kang nasasabi. Pero pag yung mga sasadyain mong kasalanan, sana po, matulungan po tayo ng Panginoon na hindi po na natin yon gawin. Okay? And second po, please do not make the grace of God in vain. Kaya po natin gawin yan. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Okay, pareho po silang 6:1, no? Galing ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Sana po hindi natin ma-put in vain ang biyaya ng Panginoon. We then as workers together with Him beseech you also, that ye receive not the grace of God in vain. Paano? Paano mapuput in vain ang grace of God? Verse 3, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Iwasan po natin na maka-offend ng kahit ano. Okay? Iwasan. Pastor, paano yan? God will give you, hindi ko po alam kung ano yung mga sitwasyon nyo sa buhay. Hindi ko alam kung ano yung mga hinaharap nyo. Pero sa tulong ng Diyos, kaya po nating maiwasan na maka-offend ng kapwa natin tao. And pag hindi tayo nakaka-offend, of course, hindi po natin napuput in vain ang grace na binigay sa atin ng Panginoon. So two things, please avoid abusing the grace of God. And then the next is please do not make the grace of God in vain. Okay, tayo po yung manalangin. Lord, thank you so much po sa araw na to na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Lord God, sa chance upang may bahagi po ang inyong mga salita. Salamat po, Lord God, na turuan kami, O Lord God, ng inyong mga salita na differentiate at nakilala namin ang grace and na-differentiate namin ang law and grace, O Lord God. At Lord, patuloy po kayong gumawa at patuloy ko pong dinadalangin sa inyo ang the rest of the
time and day na binigay niyo po sa amin para po sa fellowship na to. Patuloy din po kayong gumamit pa, O Lord God, ng mga preachers na tatayo po upang mag-preach niya yung mga salita. Salamat po muli, kayo na pong bahala mag-work sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen.